Pumalakpak tayo. Our speaker, the global ambassador na rin po siya, part ng top 500 ng company, guys. Please join me in welcoming Coach Ralph Macaranas. And good morning, everyone. Good morning. Wow. Hello. Hi, Coach Ote. Thank you po sa introduction. Thank you very much. Ayan. Good morning po sa lahat. Ayan, kung nandyan po kayo, ayan, kaway-kaway ng kaunti. Ayan. Ayan. So, maganda po yan. Maganda po talaga yung pag-usapan natin today kasi this is a topic na hindi masyadong pinag-uusapan or even sa school actually. Actually, kahit outside the school, hindi masyadong pinag-uusapan. And ito yung kailangan natin actually. This is the information na kailangan mo today. Lalo na kung ikaw medyo may problema sa pera. Tama po ba? Kaso ang tunay na problema naman po sa totoo lang ay hindi naman yung pera. Ang problema po ay kung ano yung nasa kaalaman natin. And that's what I'm trying to fulfill in the training today. Okay? So, and I hope I get participation from you, lalo na yung mga nasa loob ng chat natin ngayon, nasa Zoom natin ngayon, or nasa Facebook ka, please participate kasi mas maganda may participation nyo po talaga. Type number 1 nga po kung willing kayo mag-participate today kasi there are some questions na masarap sagutin. Na, tama po ba? So, and masarap, meron din mga pag-uusapan tayo na syempre masarap. Pwede nyong sagutin sa chat or silent na lang. Pero maganda, sagutin nyo pa rin either sa utak nyo. Mas maganda kung magpa-participate kayo. Ayan. So, and siguro magpakilala muna ako ng konti kung okay lang po ba. So, wait lang po. Ayan, mag-share screen lang siguro po ako ha. Okay, so mag-share po ako ng screen. Pakilala ko ng konti. At least very konti lang sa mga hindi pa nakakakilala po. At least makilala nyo lang po ng konti kung sino po yung ating speaker. Ayan, my name is Ralph Macaranas po. So guys, makita nyo po dyan. Siguro, nag-skip ako yan. So at least makita nyo po. Ayan, so that's my background. So tama nga po yung sabi ni Coach Otet. Ayan, so makita nyo po, I'm a college dropout pero isa pa rin pong empleyado. Pero of course, syempre, makita nyo naman na yung tatay ko rin, OFW. So maraming reasons why I went to this business. And I'm very proud na kahit nasa call center ako for 15 years na, I failed in traditional business. I'm very proud of my failures kasi it led me to this. I've been promoted 3 times already. So, pero syempre, mukhang sa iba din. Tama po ba? May mga na-promote na po dito pero syempre hindi pa rin sapat. So, and ito po yung sinasabi ni Coach Otet kanina. So, last August 26, nag-encash po ako ng 1.1 million. So, hindi naman po biro yan, nakitain po yan nowadays. Tama po ba? Lalo na ngayong pandemics. And I'm just so proud na we're in this company. We have a great health products na talagang nakakatulong sa tao. And we have an online business nowadays na talagang nakakatulong sa mga walang trabaho. Kahit yung may mga trabaho, talagang malaki yung kinikita kasi it's a very lucrative compensation plan. Ika nga. So very legit po talaga at pang long term po talaga kung gusto niyo rin na short term pero talaga magtutuloy-tuloy siya eh. And sabi nga ni po ni Coach Otet, I'm a car achiever. So I've been to 9 international trips dahil po sa business na to. Hindi po basta-basta rin yun kasi South Korea 3 times, 22 days kami sa Korea, Japan. And ang travel po kasi talaga medyo mahal. Sino po dito yung gustong mag-travel? Type number 1. Type number 1 nga po ulit. Sa mga gustong mag-travel dyan. Ayan. Okay, so ayan. So, and sa totoo lang po guys, hindi po madaling mag-travel kasi very expensive. Tama po ba? So very expensive. It needs time and money. And yun yung pag-uusapan po natin today is actually, yun po yung topic ko today is really about money and time. So, and we need to get our mindset right, ika nga. So to be financially better next year. Sino po dito yung gusto maging financially better next year? Type number 2 po. Type number 2, yung financially better. Meaning,
mamaya papakita ko sa inyo guys kung ano ibig sabihin ng financially better. Type nga po number 2 kung gusto niyo maging financially better. And it will start from here. Sa totoo lang po, it will not start from somewhere else. It will start from you. And it will start from the kung ano yung kaalaman nyo. Ayan, okay. So importante po guys, I would suggest take notes as well. Kung meron kayong pen and paper, siguro i-share ko lang yung screen ko para makita nyo yung aking presentation. Again, this is a very quick training series, guys. So ginawa kong quick lang kasi we can do it for just less than an hour. So this is my topic for today, building your financial future with EC. So we will talk about yung basic financial education with empowered consumerism. And ito po siguro konting rules lang po, no? So hang on, yan, expectations lang natin. Be on mute. Pero later po kung gusto niyo magsalita, yan. Sige, very welcome po kayo. Of course, be forgiving for technical issues. Baka meron tayong mga technical issues later. So medyo pagtiyagaan nyo lang po. And respond verbally or through chat. Mas maganda po kung through chat. And then prepare a pen and paper for some activities. Okay? At least you can do it on your own. Pag napanood nyo to, you can do it on your own. Okay? Pero kung nakikinig ka ngayon ng live, ayan, mas maganda. Siyempre, meron kang pen and paper. Ayan. So, ito yung unang question, guys. Ready na ba kayo sa unang question? Ayan, maganda. Ito yung sagutin mo muna. If you have no problem with money or time, ano ibig sabihin nun? Kung wala kang problema, you have many amount. Ibig sabihin talagang wala kang problema sa pera at wala kang problema at hindi ka tali sa oras mo. Ano dapat ginagawa mo today? Isn't that a great question? So, ibig sabihin, kung meron kang money, at meron kang time, ano dapat ginagawa mo today? Can you put on the chat nga, guys? Check mo nga sa chat. What if? Tama ba? Kung meron kang pera ngayon and the time to do it, anong dapat ginagawa mo today? Ayan. Di ba maganda pong Maganda pong tanong? So, kung pwedeng sagutin nyo po sa ating chat po. So, at kung meron kayong notes, pakilagay po dyan. So, yun po yung pinakamaganda. So, ano bang ginagawa mo today? Ako po, siguro, definitely, I'm probably doing my passion, traveling, siyempre. Siyempre, I'm sure I'm gonna be doing this business, but I'm sure for sure, I'm traveling, I'm spending time with my family. I'm probably visiting my mom in Canada. So, alam mo yun. So, kung wala kang problema sa pera at sa oras, ano dapat ginagawa mo today? Napakasarap po yan sagutin. And I would suggest, guys, sagutin nyo po yan today sa notes nyo, sa chat. Ayan. Napakaganda pong tanong. Tama po ba? Yun nga lang, ang masakit po, ito yung masakit. Tama po ba? Ang masakit, yun nga po, marami tayo kasing problema sa pera at marami tayong problema sa oras. Tama po ba? Yun yung reality today. Tama pa ba? Ibig sabihin, it's the exact opposite of this question. Marami tayong problema sa pera. Marami tayong problema sa oras. Tama po ba? Ayan. So, and that's what we are trying to achieve right now is may solusyon ba para dyan? May solusyon po. Maraming solusyon actually, pero we'll break it down into little secrets. Ang tawag ko po dyan, little secrets. Ano po yung little secrets na yun? Ito yung pag-uusapan natin na kailangan, huwag kang papayag na magtatapos ang 2020 na hindi mo alam tong mga bagay na ito. So let's start. So the question, may isa pa tayong question. Why is the richer getting richer, the poor getting poorer? Wow, napakagandang question. Tama po ba? Napakagandang question. Ayan. So tingnan nga po natin ang mga nasa chat. Pwede pong tingnan po natin. I'll stop my sharing sandali. Tingnan natin ng why. Ang tanong po dito, why is richer getting richer, poor getting poorer? Meron po ba kayong sagot diyan? Sige, type nyo lang po sa chat at comments kung meron kayong naiisip. So and we'll break it down po. We'll break it down kung ano yung ating pwedeng maging sagot po diyan, okay? Kasi kailangan nating malaman ang itong tanong na ito, pero kailangan natin malaman din natin yung sagot. Tama po ba? So bakit nga ba, Coach Ralph?
Okay. So the answer, ito po isa sa mga answer. Okay? So the poor buys liabilities. Ang liabilities po sa Tagalog ay ano ba? Gastos. Ayan. Okay. Ibig sabihin expenses. So, and bumibili din sila ng tinatawag nilang asset, but in reality, hindi siya asset. Ibig sabihin, akala natin asset yon, pero technically, hindi pala siya asset. Isa pala siyang liability. Pero ang rich, ang mayayaman, ito lagi, buys real assets. At ang ginagawa na, they decrease their liabilities. Binabawasan nila ang kanilang mga expenses or gastos. Ngayon, let's break it down further, guys. Okay? Saan ba nanggaling yung um, liabilities and assets na yan? So, basic accounting 101 po yan. Pero, syempre, may mas maganda tayong 2020 version yan. Ano ibig sabihin nun? Ang 2020 version po natin is coming from the book Rich Dad, Poor Dad. Ayan, maganda po. Get a copy of this. May 2020 version, I guess, kasi 10th year anniversary na ng libro na ito when I last checked sa National Bookstore. Grab a copy. So, ini-spoil ko na po, pero grab a copy yourself. Ako I have my copy before. Pinamigay ko na actually, pero mukhang bibili ulit ako. Ayan. So, ang tawag po doon, Rich Dad, Poor Dad. Sa libro na ito, it defines asset versus liabilities. Ngayon, we will define asset and liabilities kasi in the old school definition ng asset liabilities, pag sinabi mong asset, yan, bahay, kotse, it's an asset. Tama po ba? Pero sa 2020 version, guys, ito na titignan mo, ito na yung bago mong definition. Asset are the things that makes money. Ibig sabihin, dapat income revenue, ibig sabihin, income generating or, it will produce revenue. Ibig sabihin, dapat yan, nagpuproduce yan ng pera. Especially on a monthly basis. Okay? Ang liability naman, baliktad, it deducts money. For example, sinasabi ng iba, ang bahay mo ay asset mo. Pero hindi naman yun kumikita, ginagastosan mo pa ng amilyar, which is the tax, at 'di ba, pinapagawa mo pa, it actually is a liability. So yun yung mga yun yung tinatawag natin na kala natin asset pero sa totoo liability pala siya. Sasakyan, ayan. Kung personal use mo yung sasakyan, sabi nga po pag meron kang sasakyan, para kang nag-aalaga ng baby kasi magastos po talaga. So parang yung gatas, yan po yung gas, may parking pa, may maintenance pa, may monthly ka pa nun. Ibig sabihin, ang kotse mo ba gumagawa ng pera or income? If the answer is no, then isa po siyang malaking liability. Nagigets niyo po ba? Ayan. So, and one of the things that actually yung tinatawag nating asset, ayan po, katulad ng business natin. It's easy. Empowered consumerism. Kumita ka ng 500 in a month. Sabi mo, maliit yun. Pero makita mo, kumita pa din. It's an asset. Nakikita niyo po ba yung difference? And that's how you will moving forward sa ating, kung gusto niyo po maging financially better sa 2021, dapat yan po yung maging mindset nyo. Ibig sabihin, lahat ng galaw nyo at lahat ng bibili nyo moving forward, dapat investment sa asset at less sa liability. Ano ibig sabihin po noon? Bigyan ko kayo na perfect example. Isa pong cellphone na mamahalin. Ayan. Isang cellphone na mamahalin. Sabihin natin 50,000. Okay. So, isa po yung syempre liability. Kasi syempre, niloloadan mo yan. Tama po ba? So, binibigyan mo ng accessories. Tama po ba? Pero, kung ginagamit mo po yan sa negosyo, nagiging asset po siya kasi nagagamit po siya. Technically, kumikita siya. So, yun po yun. So, ibig sabihin, you have to now reanalyze kung ano yung mga nasa sayo ngayon and categorize them sa asset at liabilities. Kasi the more asset you have, mas magaan yung magiging 2021 mo. Papaliwanag ko po yan sa next slide. This is poor. Ito po yung visual representation ng poor. Ano yung poor? Ibig sabihin, nasa poverty line. Okay? So, nandyan din po kami before. Okay? Ano ibig sabihin yan? Nakikita nyo po yung pula? It's liabilities. Ibig sabihin, sukat at shape pa lang, malaking-malaki na, at makita nyo asset, napakaliit. Tama po ba? Ibig sabihin, lagpas-lagpas yung gastos, pero yung kinikita po maliit lang. Yan po ang nagiging resulta
ang naging resulta po niyan is being poor. Kasi nga, your assets, your income generating, maliit lang compared sa ginagastos mo. Kita nyo po, napakalaki ng difference. Kaya po pag sinabing yung mga ibang tao, ang daming utang. Yan po yun. Okay? Pag maraming utang, yan po yun. Kasi saan mo nga naman kukunin yung pangbili mo ng mga gastusin mo, maliit lang naman ang kinikita mo. Tama po ba? So dapat hindi po ganito. Dapat ito po ang iwasan natin guys. Sa mga viewers natin ngayon, ito ang iiwasan mo. That's why lahat po yung mga viewers natin almost ngayon, mga member ng Empowered Consumerism Business. Kasi nga po, everyone is trying their best to actually is dumami po yung assets natin. Ang business po is an asset. Aside from your job, like me, meron pa po akong Empowered Consumerism. Dumadagdag po siya sa asset. Kasi ayaw po natin magkaganito. Tama po ba? Pag nagkaganito, ang ginagastos nyo monthly at pumapasok sa inyong pera, ang tawag po sa inyo, and I'm sure kahit di na kayo tawagin poor, naghihirap po kayo. Tama po ba? Ang tawag po dyan, stress. Tama po ba? Sa kaila Judith, tama ba? Due date, okay? Ng kuryente, ng mga bills natin. So yan po yun, poor. At ano po yung pangalawa? Siyempre, kapag ikaw nandito ka sa state na to, dapat pakinggan mo lalo itong pinag-uusapan natin. Kasi gusto mo siyempre pumantay muna. Tama po ba? Ang tawag po diyan broke. Ano ibig sabihin ng broke? So, wala ka namang masyadong utang pero wala ka rin namang parang back to zero ka lagi. Kinsenas katapusan lagi mong hinihintay pero back to zero. Parang wala lang. Nauubos lang. Wala namang utang or may konti pero nauubos lang din. Kasi nga pantay yung asset and your liabilities. Yung pumapasok na pera at yung lumalabas ay pantay lang. Okay? At yung iba nakakatawa nga na parang, uy, extra income business, ayoko niyan, di ba? So ngayon po, sobrang awake na yung population natin dahil sa COVID-19 na pinapansin na nila yung mga business na ganito. Kasi nga, at the end of the day, nakakatulong po ito sa asset mo. May pambayad ka ng Meralco. Tama po ba? Kasi may business ka na. May mga products pwedeng i-push. Meron tayong magandang kitaan kapag may nag-member sa'yo. So makikita nyo, nakakadagdag yan sa asset. Pero yun nga lang, syempre, maraming tao po ganito. Sino po dito yung nakaranas na maging broke? Ako po, I was broke for 11 years. Ayan, aamin po ko sa inyo. 11 years po akong broke. Alam na alam ko po yan. Pero hindi po ito yung masayang lugar. Tama po ba? Lagi kang stress, siyempre mas stress yung kanina, yung poor. Pero minsan sanay na sila. So kaya ito, stress to kasi binabalance mo eh. Tama ba? Magkakaroon ka ng konting pera, mawawalan ka. Pero break even pa din. Ang tawag nga. Kaya nga broke, break even ka pa din. Ayan, sa mga nakaka-relate po dito guys, I'm 11 years broke. It's tiring. It's not fun at all. So I would suggest na pag nandito ka na, at least wala kang utang. Yun po yung pinakamaganda. Yun yung itingnan pa rin natin na positive na, ay, broke ako pero marami pa rin akong utang. Pero, ang gagawin ko, magne-negosyo ako. Mamaya, pag-usapan natin yun. So, broke, maraming taong ganito po. Tama po ba? Siyempre, ito na nga yung gusto natin, guys, as much as possible. Yung tinatawag nating middle class. Pero siyempre, kahit middle class yan, kung wala din naman yung kung baliktaya lang yan, broke pa din yun, ha? Okay, siyempre ito yung mga well-off na. Okay, kung gusto mo maging well-off, dapat ganito yung maging balanse nung income mo. Ibig sabihin, dapat yung kinikita mo monthly, ang nagagastos mo lang diyan kalahati for all your expenses including bills, loans, everything. Credit card kung meron ka man, dapat kalahati lang or at least mas malaki pa rin yung assets mo. Ngayon, diyan nagkakaroon yung mga taong kahit paano, ito yung gusto na natin kahit paano. Tama po ba? Well off. Yung hindi ka stress, alam mo kung gusto mong kumain ng masarap, kung kailangan ng family mo ng ganito, nagturo si Junior, nabibili mo kasi nga kahit paano well off ka. Pero ito po yung sekreto noon kasi mas marami ang formula lang naman po noon is mas marami silang pumapasok na pera kaysa ginagastos nila. So in a monthly basis, marami po silang naiipon. Tama po ba? So yan ang gusto natin. Tama po ba? Siyempre may mas maganda pa dyan. Ito na. Ito na yung gusto natin guys. Yung maging siyempre yung rich, ibig sabihin lahat ng ginagastos mo, baka 10% lang yan ng kinikita mo. Ibig sabihin, mas mataas na masyado yung asset mo sa liability. Ay, marami pong ng ganyan nangyari sa ating negosyo sa Empowered Consumerism na 6-figure ang kinikita pero ang ginagastos lang po, 5 figures lang a month. Yan.
'Di ba napakasarap po ng ganung pakiramdam. Tama po ba? At nakakatulong ka po sa iba. So rich doesn't necessarily make you a bad person. No, marami po akong kilalang mayaman na talagang mabuti. Yun nga lang, hindi naman po importante dito kung mabuti ka o masama. ang alam din po dito ng mga taong rich is ito po yun. Assets and liabilities. Okay, nagigets niyo po ba yun? Wala pong masama at ano dito at mabuti. Okay, marami pong ganyan kahit mahirap. Tama po ba? Pero hindi po yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan po natin dito, guys, is ano po? Ano ba yung kailangan nating malaman para umangat ka sa buhay at you'll be financially better next year? Ito po 'yon. And this is what we ultimately want. Tama po ba? Matutulungan mo sigurado yung family mo. Kahit yung family mo dumagdag sa 20% ng gastusin mo, 70% pa rin yung pumapasok sa iyo, Matt. So, mayaman ka pa din. Yan po ang sikreto, guys. Okay? And that's one of the reasons why we are so focused as well in investing a lot of time, money, and effort sa ating empowered consumerism business. Kasi lalago po talaga yan ng malaki. Kita nyo, may nag-6-figure dati. Parang below 10,000 lang ang kinikita. Ngayon, 6-figure na. So imagine niyo, ang laki talaga nun na asset na nabigay sa kanila. So, ngayon, inad mo yung easy. Dati broke ka. Dinagdagan mo lang yung business mo. Dinoble mo yung kita mo. Kita nyo, well off ka na agad. Di ba nakakatuwa po? So, ibig sabihin, it doesn't take much, but it will take effort, determination, saka kailangan po nakapasok ka na sa ating negosyo na empowered consumerism. So if you just add it, in a few months lang, madodoble mo na yung kinikita mo. From 10,000, naging 20,000 ka na. So technically, instantly, nag-well off ka na. Alagaan mo lang. Siyempre, ito yung magiging in the future natin. Ayan. In easy, talagang easy in full gear. Ibig sabihin, 6 figures ka na. Katulad po na nangyayari sa amin, ayan po yung mangyayari. Ayan. Yan, ako po personally guys, as a call center employee, yan, ako I'm at least, ang gastos ko po is half of my salary. Pero yung profit ko po sa Easy, 100% po yun, naiipon ko at nare-reinvest ko po. At yung iba po doon, syempre, iba nagagastos ko din sa dreams namin. Ibig sabihin, mga travel, car. So, unti-unti nang nababayaran. Pero po yung maganda is napalaki mo kasi yung assets mo. Kaya I want to ensure you guys sa mga members natin sa Empowered Consumerism at hindi pa mga naka-tune in ngayon na hindi pa member. So ito po yung nagagawa ng ating online business na Empowered Consumerism. It increases kasi nga it is considered a very, very, very good asset. So the quote to remember guys, you should have more assets than your liabilities. Tama po ba? If they are the same, you are broke. Pag pantay po yan, wala ka na iipon, break even. If you have more liabilities, dyan po pumapasok yung utang. Believe me, liliit po ang mundo nyo pag meron kayong utang. So, I would suggest kung utang ka man, ilagay mo sa negosyo, huwag mo ilagay sa liabilities or expenses kasi hindi na babalik yan. Ayan. So, I hope may natutunan kayo doon. Marami po bang natutunan doon sa ating first few slides? Marami po ba kayo natutunan? Yes. Guys, isabuhay niyo po ito. Put it in your mind and reanalyze. Reanalyze what you have and what you have so far. Kasi pag ni-reanalyze mo yan, malalaman mo, mas ma-appreciate mo kung anong meron ka. Tama po ba? Ayan. Okay. Ngayon, move on tayo sa next one. Okay, so ano pa ba yung ibang sikreto? Ayan, pangalawang sikreto, leverage. Guys, kung hindi mo pa ito na-encounter, I would suggest dapat malaman mo kung ano ibig sabihin nito. Leverage, sabi nga, is the ability to multiply yourself through others. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kahit natutulog ka, tama ba? Kahit busy ka sa buhay, ibig sabihin na naduduplicate mo yung sarili mo, hindi lang sa ibang tao. Ibig sabihin sa oras nila, pati pera nila, sa connections nila, the other people's skills, and using technology. Okay? Ibig sabihin, you have to ultimately leverage. Bakit po? Kasi wala pong yumaman na mag-isa. Tama po ba? Sa mga kumpanya ngayon, kahit sa Empowered Consumerism or any other company guys, walang yumaman mag-isa.
Tama po ba? Kahit mga bilyonaryo ngayon guys, Amazon, Tesla, Elon Musk, lahat po yung mga bilyonaryo, wala pong yumaman mag-isa. Lahat po yan, naka-leverage po sila, may katulong po ng mga tao. Tama po ba? So ibig sabihin, katulad po sa ating empowered consumerism business, marami po kayong leverage, lalo na nakaka-leverage kayo pag multiple accounts kayo. Nakaka-leverage na kayo sa iba nyong accounts. Tama po ba? Nakaka-leverage na kayo sa sarili nyo. At the same time, pag kayo may mga members na, syempre nakaka-leverage kayo sa oras nila. Parang ang problema kasi is that kapag ikaw empleyado, ang leverage sa'yo, yung boss mo or yung may-ari ng company. Tama ba? Siya nagbabakasyon, ikaw pumapasok ng 8 hours or 9 hours. Tama ba? So they're leveraging themselves through you. Sa oras mo, sa skills mo. Tama po ba? Yan ang binabayaran sa empleyado. Pero ang pinakamagandang leverage po is dapat nakaka-leverage ka. For example, yung mga empleyado na yun, nakaka-leverage ba sila? Yung mga rank and file? Hindi po. Kasi wala naman silang tao underneath na tinutulungan sila. Ang totoong leverage po ganito, na yung tao, sistema or teknolohiya na leverage mo, na kahit tulog ka, kahit busy ka, yun ang gumagawa ng some work for you at nagpo-produce po siya ng income. Yun po yung leverage. Pinakamagandang type po ng leverage, guys, Jollibee. Tama ba? Tama po ba? Ang may-ari si Tony Kaktak, basta Tony Tan Kaktyong ba yun? Yan, yun. Siya yun. So, pero of course, it's one of the best form of leverage. Ang tawag nga po natin doon is franchising. So nakita niyo po ba si Tony Tan na nag-server, gumagawa po ng burger? Nakita niyo po ba siya? Hindi. Tama po ba? Kasi ang franchising po is one of the best types of leverage where you can use other people's time, skills, tama po ba? And sistema at technology. Same thing po sa atin. Yun nga lang sa Jollibee, kailangan mo maglabas ng 35 million para kumita ka. Hindi ang maganda po sa empowered consumerism. Tama po ba? Napakaliit lang po ng yung ilalabas, may kapalit pang produkto, pero magkakaroon ka ng same type of leverage sa malalaking franchising. Yun po yung maganda kasi darating ang time, dadami yung tao nyo. At kahit kayo busy na o natutulog babakasyon, katulad ko po, nagbakasyon ako sa Japan. Pagbalik ko, meron naman akong additional income na 50,000. Hindi naman talaga nagbabakasyon po ako noon. Ibig sabihin kasi may leverage ka na on other people's effort. Yun po yung maganda. Ayan. So hopefully po maintindihan nyo yung salitang leverage. Ibig sabihin may nagtatrabaho or may gumagalaw. So indirectly kahit wala ka. Yun po yung maganda. And that's the secret of business na hindi tinuturo po sa mga libro, hindi po tinuturo yan sa school. I would suggest ito po yung hanapin nyo pag magnenegosyo kayo. Kasi eventually, pag walang leverage po, kayo at kayo lang din po ang magtatrabaho. Huwag pong ganon. Maganda po, kayo po, nagtatrabaho kayo at nagtatrabaho po kasama nyo 100 people. At yung 100 people na yun, nagpo-produce ng 180,000. Imagine niyo po yun. Tama po ba? Ayan. Okay. Okay. So yun po yung second secret natin. And of course, the third secret, yung tinatawag po nating cash flow quadrant. Ano yung cash flow quadrant? Pinag-usapan po natin yan kanina, yung leverage. Pero alamin po natin kung paano ba kumikita ang tao. Ganito po yung breakdown niyan. Ang E stands for employee, okay? And S for self-employed. So ibig sabihin, E, may trabaho ka, we exchange time and skill for money. 8 hours, 9 hours. Sa self-employed naman po, you own a job like dentista, doktor, lawyer. Ang tawag po dyan, nangingliyente ka. Ibig sabihin, may mga customers ka, kliyente ka. So, yun nga lang, ang problema nga po dyan is, sa left side po, sa E saka sa S, wala kang leverage. Bakit po? Mag-isa ka lang dyan eh. Ibig sabihin, no work, no pay. Yan po ibig sabihin yan. Kaya nga po, sa mga empleyado is that pag hindi pumasok, nagbakasyon, wala din namang, pag outside there, sinatawag na vacation leave or paid leave, wala rin silang kikitain. Tama po ba? Kaya nga minsan po ang mga empleyado talagang tipid na tipid sa mga bakasyon nila. Tama po ba?
So, eto naman, syempre ang mga doktor, hindi naman pwede sila magbakasyon ng more than a month kasi wala na silang kikitain. Tama po ba? So, yun nga lang, ang maraming sa left side po, yun nga lang, wala silang leverage kasi nga mag-isa lang sila nagtatrabaho. 1:1 lang. Tama po ba? So, ibig sabihin, no work, no pay. Ralph, ba't sinasabi, ba't yung mga doktor mas mabilis yumaman? Kasi nga po, ang mga self-employed po, sila po yung ayaw na may boss. Ang mga empleyado po, gustong-gusto nilang actually, minsan may boss. Kahit ayaw nila sa totoo lang. Pero ito yung structure may boss ka talaga. Ito po, ayaw na ayaw. In their structure, self-employed nga po sila. Wala silang boss. Sila po yung pinakamabilis mag-transition to negosyo. Bakit? Ayaw nga nila may boss kasi yun yung gusto nila sa business. Wala rin silang boss. Yun nga lang, bakit sila nagtatayo ng clinic, ng firms, na sarili nilang negosyo? Bakit? Kasi nga darating ang time na papagod din po yung dalawa, ang empleyado at self-employed. Kailangan nilang palaguin yung negosyo nila. Ano ibig sabihin ng negosyo? Dito po may leverage ka na. Bakit? Darating po ang time sa business na ibig sabihin po meron ka ng mga tao, may empleyado ka na, meron kang mga business partner, meron kang sistema na nagtatrabaho para sa iyo. Ibig sabihin dito po sa pagdating sa business, may leverage ka na, hindi na 1:1, hindi na siya no work, no pay. Kahit nagbabakasyon ka, kumikita ka pa din. Yan po yung pinakamaganda sa business. Kasi may leverage ka nga po sa sistema, sa technology, or sa empleyado mo. Yan po yung pinakamaganda sa business. And then of course, syempre alam naman po natin guys na sa between empleyado at negosyante, sino po bang yumayaman? Empleyado, negosyante. Syempre negosyante. Sino po yung nakukuha yung pangarap nila? Sino po? Empleyado, negosyante. Negosyante. Tama po ba? Sino yung nagbabakasyon, kumikita pa rin? Empleyado, negosyante. Negosyante. Yun nga lang, sino po yung laging puyat? Empleyado, negosyante. Diba? Empleyado. Sino yung stress? Sino yung bumabiyahe? Tama po ba? Sino yung pinapagalitan? Empleyado pa rin. Tama po ba? So, yun nga lang, syempre, sa business, meron siyang risk. Tama po ba? Pero sa empowered consumerism, napaka-minimal po ng risk natin. May negosyo ka na. So, this is one of the best, yung negosyo natin ngayon. This is the best way to transition from employee or self-employed to business. Bakit po? Kasi nga sa business nga po, may leverage ka. At the same time, pag may leverage ka, mas mabilis lumaki yung asset mo. Ibig sabihin pala, Ralph, kung ikaw empleyado at self-employed today, magdagdag ka lang ng business katulad ng empowered consumerism, kahit part-time, matitriple at mafa-5 times mo na yung kinikita mo. Yes. Until to the point na pwede nang kainin ng income na yan at pwede ka na, of course, katulad ni Coach Otet kanina. Tama ba? Wala, 'di ba? Wala na siya sa bangko, hindi na siya empleyado sa bangko. Full-time na siyang negosyante. At 'di ba? Hindi na siya tali sa oras at marami na siyang income, 'di ba? 'Yun yung maganda. So business and pleasure, you have the time, freedom, and of course the money. Tama ba? Pero syempre, meron pang isa. Ito yung final frontier na. Ibig sabihin, ito talaga yung pinakagusto ng iba kasi investor na po ito. Ibig sabihin, money works for you. Kahit marami kang negosyo, pero meron ka namang mga investment as well, ito na, pera na gumagawa ng pera ulit. So pag naintindihan nyo po itong sikreto na to guys, cash flow quadrant, anong gagawin mo in the next few months? Anong gagawin mo sa 13th month pay mo? Anong gagawin mo the 2021? Siyempre, kahit empleyado ka or self-employed ka, mag-transition ka na sa negosyo. At kung negosyante ka naman, at kunyari, sari-sari store, tinatrabaho mo pa rin yun, 1:1, no work, no pay ka pa rin. Kahit negosyante ka, minsan, pag wala kang sistema, wala kang tao sa tindahan mo, hindi po yan, negosyo pa rin yan, pero technically, para ka lang empleyado. Tama po ba? So, dapat pag ikaw, negosyante ka, dumating sa point na ang magagandang business katulad ng empowered consumerism, that you have a system. Tapos may mga system ka at may tao ka na pag sila po nag-produce, may porsyento ka doon na malaking porsyento. Okay? Pwede kang kumita ng 6-figure. Yun po yung ipag-focus nyo in the near future. Kasi yun po yung negosyo na malaki at maraming leverage. Okay? Kaysa na magtindahan ka, tama po ba? Tapos ikaw din tao doon, negosyo nga siya, kaso ikaw pa rin tumatao, 1:1, wala kang leverage doon. So,
business lang siya on paper, pero in reality, hindi siya talaga negosyo. Ang negosyo po, again, you own a system that works for you. Dapat may sistema po at may mga taong gumagalaw under you na kahit para natutulog ka, kumikita ka pa din. Yan po ang cash flow quadrant. Sana po, maintindihan nyo, take it to heart na mag-transition po kayo slowly katulad ng ginawa po namin para mas maluwag po kayo in the future when it comes to financial. Ayan. And of course, guys, quote to remember, business and investments are your best assets. Kasi nga, may leverage ka. Pag may leverage ka, pwede yung lumaki. Pwedeng next year, yung ikaw lang, pwedeng maging 10. Yung 10, pwedeng maging 1,000. Yung 1,000 maging 10,000. Yung 10,000 na tao na po yun, baka bumibili lang po yun ng isang product natin, nag-generate na yun ng 50,000 a month. Diba, napakasaya po na 50,000 na kahit natutulog ka, kumikita pa din. So my suggestion, our recommendation, move to the right side of the quadrant. Ito po, right side. Para ibig sabihin, in the next 5 to 10 years, your goal, I hope your goal is to get out of no work, no pay scenario. Dapat nandun ka na sa scenario na kahit mag-shutdown, mag-lockdown ulit yung pandemic, wag naman po sana, pero pag nagkataon, kumikita ka pa din. Kasi nga, nandito ka na sa right side of the quadrant. Ayan. Okay? So, and quote to remember, guys, okay? Ayaw naman nating maliitin, pero may nagsabi po nito, pero I agree. Wealth is small efforts produce great results. Ibig sabihin po, kahit part-time, katulad ko po, part-time lang po ginagawa ito every weekend. So, pag meron akong time sa hapon, ayan, so ginagawa ko po yung empowered consumerism business natin. So, small efforts pero nagsi-six figure. Ang poverty po baliktad. Great efforts, ibig sabihin, you're spending 9 hours, nag-OT ka pa 15 hours, tapos magkano lang naman kinikita mo. Tama po ba? It's time to make a change. Time to rethink kung ano ginagawa mo today. So, bakit hindi ka part-time, bakit hindi mo gawin yung empowered consumerism with a small capital? So, and with big results kahit part-time. So guys, I would suggest yung quote natin ito, take it to heart. If you're exerting a lot of effort sa hindi mo naman negosyo, bakit hindi ka mag-exert ng effort sa negosyo mo? So it will produce great results in the future. Ayan. So quote to remember. Maganda po ba? Ayan. So, and that's why we determine na empowered consumerism is one of the best choices kasi nga may multiple ways to earn and it's called as a best asset. Bakit po? Business kasi is the quickest way for return of investment. Naglabas ka ng less than 10,000, may bumalik sa'yo ng 14,000. So yung products pa lang nun, guys, sa totoo lang, mabenta mo lang. Siyempre, gamitin mo muna. Mabenta mo lang, return of investment ka na. Kaya po yan gawin in 1 week, kaya mong gawin in 1 month. Ang maganda po dun is may negosyo ka na, nabalik pa. Hindi kapag yung 10,000 mo is binambili mo lang, pinampa-birthday mo lang at hindi nababalik, wala pong, 'di ba? Wala po siyang patutunguhan. The best thing as well is our business in Power Consumer has a lot of leverage kasi nga marami tayong multiple income streams combined. Pag nakita nyo po, we have like 6 ways to earn. Tama po ba? So meron tayong retail, direct referral, match sales bonus. Yan po, ang lalaki po niyan na nakita dyan. 25% sa retail, 700 sa direct referral, match sales, 1.8. So imagine mo, parang 10 matches lang, 18,000 agad. Sa 100 match, that's 180,000. Meron pa tayong rebates, unilevel, stair-step, Unipay plan. Ibig sabihin, sa lahat ng binibili ng mga members mo na product, kahit kaunting kape, meron ka pa rin kinikita. So ibig sabihin, it's a really great ongoing asset. Tapos wala ka pa masyadong recurring expense. Ibig sabihin, gastos kasi nga nasa bahay ka lang, using the internet, using your phone. Wala ka talaga masyadong. So that's why it's one of the best asset today. Kaya pasalamatan po natin, guys, kung sino yung mga nag-invite sa inyo sa Empowered Consumers or kahit di pa kayo member, guys, pasalamatan nyo na kasi they're paving a way. So binibigyan na kayo ng education when it comes to financial. Binibigyan pa kayo ng opportunity, yung perfect vehicle, paano gawin yon. And this is one of the the best ones today that I can recommend kasi we're doing it ourselves. Ibig sabihin po, asset siya, may leverage siya. Tama po ba? Yun po yung napakaganda doon. Pero syempre meron pang mas magandang reward ang ating business in the future. Mamaya po i-reveal ko yan. So at the same time, guys, syempre
kaya po tayo nagpapalago din ng pera. Siyempre, you need to also save money. So, tama po ba? So, magandang question po dyan is, how much are you saving today? Kung hindi ka po nakakapag-ipon today, ito lang po ang solution ko para sa inyo, ha? Magnegosyo ka. Para yung kinikita mo sa negosyo, yun yung i-save mo. Tama po ba? Pero kung ikaw magaling ka na saver, you're saving 10 to 20% of your income, good for you. Yun nga lang, matutulog lang din yung yung sinesave mo. Tama po ba? Maganda i-invest mo yan sa negosyo or some investments. Okay? So, pero syempre, mas mabilis talaga sa negosyo. So, pero yun po, guys, remember, pwede pong gawin to in extra income at yun yung i-save mo, guys. And remember, yung mga pangarap po natin, wala po, yung mga karamihan po ng pangarap natin, guys, sa totoo lang po kailangan ng pera. At kung di ka nakakapag-ipon, sabi nga po ni Coach Otet kanina, it's just not how much you earn but also how much you save. Kasi kung kumikita ka ng 6 figures, like may kakilala kami, kumikita ng 6 figures, pero ang gastos po 6 figures din, eh di wala din po. Tama po ba? So you really need to protect your money para to make it grow. So guys, one of the other secret, pag kumikita ka na ng malaki is to save more money. Bakit po? Yan yung pambibili mo ng bago mong bahay, pambibili mo ng, at least wala nang interest pag kinash mo. Tama po ba? So makakatipid ka po talaga. So I would suggest, guys, do the business, save the money as much as possible or reinvest it. Tama po ba? So kailangan po talaga, and again, kung nahihirapan kayo mag-save, kung ano yung kinikita nyo today, yung extra income nyo po yung i-save nyo. Yun po yung best, yun po yung nag-work para sa akin. Ayan. So bigyan ko kayo ng konting quiz, guys. Ayan. What if you have saved 1 million in your easy business? Paano kung meron ka 1 million ngayon? Anong gagawin mo? Guys, pa-comment nga or pa-chat nga. Kung may 1 million ka ngayon, yan, magandang tanong. Tama po ba? Kung may 1 million ka ngayon, anong gagawin mo sa 1 million mo? Sige nga po, pakisagot nga po. Anong gagawin mo sa 1 million mo? Tingnan nga natin yung chat. Stop share ko muna ng konti. Ano kayang gagawin mo sa 1 million mo, guys? Paki-chat, type nga sa chat. Tingnan ko rin sa natin, sa Facebook Live natin. Kung ano yung, kung may magre-respond doon. Sige, tingnan po natin. Ayan, kung may 1 million ka today, ano pong gagawin mo today? Ano kayang gagawin mo? Wow, si Coach Otet, condo or apartment? Wow. Ang galing po ng naisip ni Coach Otet kasi sa 1 million, nai-apply niya po agad yung tinuro ko kanina. Ibig sabihin, kasi nga nasa empowered consumerism na siya. So posibleng-posible po na talagang, yan, baka kinita na ni Coach Otet po yan. Pero kung may 1 million kang buo today, tama po ba? Siya po bibili ng condo or apartment. Ibig sabihin, ano na naman, asset na naman siya. Okay. Ayan. Wow, yung iba po, investment. Ayan. Okay. Yan. Wow. Business po ulit. Okay. I hope, guys, guys, tip ko lang sa inyo, kung magne-negosyo kayo ulit, I hope it's not similar to your empowered consumerism business na magbebenta po ulit kayo kasi nawawala po sa focus, hindi po nakakatulong yon. Kunyari, example, dalawang negosyo yung binibenta nyo, wag naman pong ganun, okay? Magnegosyo kayo ng kakaiba naman, ha? Kasi po, syempre, tama po ba? Kung magnenegosyo kayo, ayan, maganda yung paupahan, yung mga investment na ganun. Pero kung hindi pa po, kung pinagsasabay nyo po yan, wag nyo pong pagsabayin, ha? As much as possible po, siguro magnegosyo kayo pag talagang may 1 million na nga. Tama po ba? So pwede nang siguro ibang franchising naman yan para hindi kayo masyado nakatutok doon. Nakatutok pa rin kayo sa empowered consumerism business natin. Kasi nga po, focus is one of the secrets of business as well. Okay? So pero tama po yun, guys. Na-i-apply nyo agad ang sinabi ko po sa inyo kanina. So congratulations, guys. Kasi yung mga sagot nyo po, kung sinabi nyo dyan sa sakyan, kung di mo naman gagamitin sa business, wala din po yan. Tama po ba? So maganda po yung mga sinabi nyo kasi na-apply nyo po agad na alam nyo kung saan ilalagay yung pera nyo. Pero karamihan po ng tao walang 1 million. Tama po ba? Pero meron silang mas maliit po dyan. Yun po yung sana ipasok nila at gawin nilang 1 million sa ating empowered consumerism business. Tama po ba? Yes, okay. Kasi posible po 'yan. So, ako po sa totoo lang po ang total na kinita ko po ngayong pandemic, kung gross po mga 1.7, kung net sa abot tayo ng mga 1.5 million.
So hindi pa po tapos ang 2020. So napakasarap po. Tama po ba? So ibig sabihin yung 13th month pay ko hindi ko nagagalaw, 'di ba? Yun yung maganda. So and I hope that you can achieve that next year or this year kung na-achieve mo na yun. Congratulations. Tama ba? Hindi ka stressed when it comes to financial. Kasi nga po nalaman nyo na ito. And also you're in the empowered consumerism business. Ayan. And of course, meron din akong i-reveal sa inyong sikreto. Ito po lagi kong dinidiscuss when I'm talking about financial education. One of the secret is the 40-year plan. So ano yung 40-year plan? Ibig sabihin po, kasabi nga, numbers don't lie. Ibig sabihin po nito pag sinabing 40-year plan is ito po yung ginagawa ng typical na empleyado na kumikita ng 20,000. So Ralph, okay na ba yung 20,000? Yes. Yung ibang empleyado po 10,000 lang kinikita pero siya ginawa natin above average po ginagawa natin. Pero Ral, paano kung na-promote ako? Hindi ko na po dyan din sinama yung inflation. Ano po yung inflation? Yung pagtaas po ng bilihin. So, ibig sabihin, kinounterbalance ko na yung pwedeng salary increase mo sa gastusin naman. Tama ba po? Tama po ba? Ang 40-year plan po, ibig sabihin, magtatrabaho ka for 40 years, magkano kikitain mo? 20,000 net times 12 times 40. Congratulations. After 40 years of working, meron kang 9.6 million pesos. Malaki, maliit? Pa-check mo nga po sa chat natin. Malaki, maliit? 9.6 million. Anong malagkit? Anong malagkit? Malaki, maliit? Ayan. Malaki po yan. Yes. Malaki po kung di ka gagastos. Makikikain ka sa iba, makikiload ka, tama po ba? Hindi ka magbabayad ng kuryente, makikabit ka ng cable, makiki-wifi ka lang. Ibig sabihin, kung wala kang ginagastos, buo po yan, 9.6 million. Tama po ba? Pero may naiipon po ba? Kung wala, anything multiplied by 0 is 0. Pero kung magaling ka mag-save, 20%. So, congratulations. At 60 years old, meron kang 2 million pesos. Pambili ng kotse at pambili siguro ng for your health as well. So, hindi mo na ma-enjoy yung buhay mo. The good thing about our empowered consumerism, guys, kung ikaw kumikita ng 6 figures today, okay, in the next 4 years, makita mo, 4 years lang, yung kinita mo ng 40 years, kinita mo na siya ng 4 years lang. Parehas lang 9.6 million. Ang totoong natitipid mo dito sa business natin, hindi naman lang pera. Ibig sabihin, oras. And this is how you attain financial freedom, guys. You can work your business for 4 years. At after 4 years, kikita ka na for a lifetime. You can save 36 years. Ano ibig sabihin po? Sa lahat ng tinuro ko yung ngayon, guys, ito na ang solusyon sa time and financial freedom. Ano ibig sabihin po nun? Empowered consumerism is a business, is an asset. So pinapalakas niya po yung laban mo sa financial freedom. Ibig sabihin, ang financial freedom po is kung gusto kang bilhin, bibilin mo. Tama po ba? Maganda lang po yan pag marami kang masyadong asset. Tama po ba? At the same time, kung yung kikitain mo ng 40 years, kinita mo na in 4 years, you have freed up 36 years of your time. Magkakaroon ka po ng time freedom. Ibig sabihin, hindi mo na kasi problema yung pera, hindi ka na nagtatrabaho para sa iba. You can now spend it with your family more. Hindi po ba yan ang pinakamahalaga? So ayan po ang sagot natin sa time at financial freedom. And one of our best vehicles is empowered consumerism. Pero aside from empowered consumerism, guys, pag hindi mo naman alam kung bakit napakaganda ng business natin, like yung mga sikretong binigay ko sa inyo kanina. So, kung hindi rin yun malinaw sa inyo, wala din po. Remember, hindi po empowered consumerism. Isa po ang empowered consumerism sa sagot sa ating mga panalangin. Tama ba? Pero ito po talaga, kung ano yung alam mo, kung ano yung nasa ulo po natin at nasa brain natin at nasa mind natin, yan po yung pinakamahalaga. And that's why, importante po na marinig nyo po itong ganitong klaseng information ngayon. Pag kinumbine nyo po yan sa napakagandang opportunity, guys, I'm sure you're set for the next 2021 at kahit mag-pandemic pa, okay ka pa din. Hindi lang okay na okay ka pa din. Ayan. Sino po yung gusto ng ganon? Ayan. So imaginein mo, marami pong mga tao hindi nakakapag-retire in their 60s kasi nga kailangan pa nila magtrabaho. Pero ikaw po, you're working to go to the to the right side of the quadrant to defeat utang or debt. Tama po ba? Para in the future, wala ka ng boss. You can live the life in your own terms. That
is time and financial freedom. And that's really our goal, as mabuhay mo ng buong buo yung buhay mo para wala kang pagsisisi. So you can invest now in the things we're doing. And thank you po sa mga ating mga viewers ngayon. Magbibigay lang po ako ng mga konting tips sa inyo. Okay lang po ba? Bago tayo maghiwa-hiwalay. So tips to be faster, pwede nyo pong i-accelerate yan. Aside sa mga sinabi ko po, i-apply nyo yan, I'm sure. Siyempre, para po mas ma-accelerate nyo is bigyan ko kayo ng konting tips. Number 1, pag nagsisimula ka pa lang, guys, live small. Ano ibig sabihin po nun? Huwag nyo masyadong taasan agad yung lifestyle nyo. Kumita ka pa lang ng 1,000, 2,000. So, wag mo agad lakihan yung ano, wag mo ilibre agad ng Starbucks, tama ba? So, mag-live and coffee ka muna, 'di ba? So, don't be tempted to increase your lifestyle right away unless, 'di ba, talagang, talagang kailangan mo talaga ng bagong cellphone for your business. So, 'yun, pwede 'yun, basta asset siya. Wag naman yung liabilities, okay? And of course, sabi nga, kung ikaw naman OFW o meron kang magandang trabaho, the more money you make, dapat mas magnegosyo ka kasi ikaw yung may pera eh. Tama po ba? So dapat ikaw lalo nagnenegosyo. Wag ka na mag-alilangan magnegosyo kasi eventually kahit maganda yung trabaho mo, 'di ba? Tatanda ka din, 'di ba? So big sabihin talagang kakailanganin ka rin ng family mo in the future. So dapat ikaw, kung may kinikita ka ngayon, guys, dapat mas ikaw mag-invest sa negosyo, okay? Pangatlo, have a clear financial goal. Kung gusto mo kumita ng 100,000 next year, 1 million next year, dapat yan clear. Ilagay mo sa dream board mo. And of course, ito yung pinaka-importante, learn and do not stop your easy business. Kasi iba, pag medyo okay na yung trabaho, initigil yung business nila. Tama po ba? No. Mas lalo, kasi nga remember, natutunan mo kanina, our easy business is as an asset. Dapat i-grow mo yung asset mo at dapat lalo mong matutunan. So don't fear the failures. Dapat i-appreciate mo yung mga failures mo. Okay? Kasi nga, it will propel you na, uy, mas maganda pala gagawin ko. Marami ako natutunan. So do not stop. Bakit? Your easy business will work for you in the future. Okay lang yan. May mga struggles talaga. Natural po yan. Okay? Ganun talaga sabihin. Iba nga, mga negosyante, ilang beses silang na bankrupt bago naging successful. Tama ba? Sa easy naman, di ka naman mababankrupt. Okay? And of course, kaya nga tayo nag-empowered consumerism kasi you should avoid getting sick. One of your asset is your body. So tama ba? Paano ka makikipag-chat? Paano mo i-deliver yung mga products? Tama ba? Paano ka kakausap na tao? How will you inspire yung mga ibang tao kung ikaw naman may sakit? And this is what you're doing right now, guys. Develop yourself. You're developing a mindset, a different mindset. Dahil sa mga information na binigay ko kanina, alam ko, yung iba sa inyo, it will take it to heart. Magiging iba na yung mindset nyo. Iba na yung takbo ng utak nyo next year or baka bukas pa lang. Okay? And remember, business goes faster if you are financially healthy yourself. Ibig sabihin, mas mabilis yung negosyo mo. Kung ikaw, di ba? Kung ikaw mismo financially healthy, bakit? So may pambili ka ng products, tama ba? May pantulong ka sa downline mo, meron kang mobility pang pumunta sa mga tao. So ibig sabihin, mas marami kang financially healthy ka, guys. Mas mabilis yung business mo talaga kasi money makes money. Yun lang po 'yun. And last na akin pong tip sa inyo. Kaya siguro po hindi ko masasabing ako po yung expert pero may karapatan din pong magsabi sa inyo ng ganitong katulad na training. Bakit po? At least wala na po ako dun sa broke status. So ibig sabihin, avoid listening to broke people. Yung mga people na nagdudunong-dunungan, tapos pag tinignan mo naman yung buhay nila, marami naman silang utang. So wag po kayong makikinig sa mga ganon. Tama po ba? Siguro wag kayong sumunod sa kanila, ha? Ibig sabihin, baka mamaya kasi sila yung nagbibigay ng advice sa inyo na ito yung gawin mo, huwag ka sumali dyan, ganyan. Huwag po kayong maniwala doon kasi they're not talking the talk. Tama po ba? Maniwala po kayo doon sa mga taong yung actually na nakalagpas na sa broke status, yung well-off, nasa ka-rich na. Bakit po? May ginawa kasi silang tama at yung bibigay sila nilang advice sa'yo is I'm for sure, tamang-tama po yun. Kaysa naman, yung mga nagmamarunong na, uy, wag yan, magbebenta ka dyan, ay wag dyan, mag-attend ka ng seminar dyan. Pero pag tinignan mo yung buhay nila, marami naman silang utang. So wag kang be mindful sa mga papakinggan mong tao. Okay, and I hope and I pray we are the right people, we are the right coaches to help you in this journey. And I feel that this is a very, very relevant topic. And I hope marami po kayong natutunan sa akin in this quick training. And I thank you guys very much for that. So sa buong upper class po,
And of course, to our teams, ating mga members, ating leaders, and of course, sa mga first time na makakarinig nito, guys, this changed my life. Itong mga information na to changed my life, to be honest. And EC definitely is a vehicle that changed my life. Yung combination po ng dalawa, my last 5 years is so different nung bago ko nagbinegosyo in the next 5 years. Ibang-iba po talaga. Ibig sabihin, I had a car, I had savings, I had travels abroad, and meron na kaming 2 condo ngayon. So, and we're looking into more investments. Pero ito po, our consumerism is making 6 figures a month, and I'm very, very proud kasi I've helped a lot of people, and people helped me to actually achieve this mindset and this lifestyle. So guys, thank you guys very much, and you guys have a great day. So annyeong, arigato. Salamat po.